Tandaan po natin na ang feelings natin nagbabago, ang emotions natin magbabago yan. Hello po, good day, and praise God for another week na naman and experience natin yung God's faithfulness and goodness ng Panginoon sa life po natin. And today nga po, I'm so excited to share with you yung 2 Corinthians 5 verse 7 where it says, we walk by faith, not by sight. And ang title po natin session for this week is Facts versus Feelings. And bakit po napakalaga po nitong topic na ito? Dahil a lot of times, we depend our decisions on our emotions. Tama po ba? Most of the time, we have this tendency na gumagawa tayo ng mga decisions sa life natin basically because our feelings drives us to do so. But kung titingnan po natin dito, God never wants us to look to our feelings and based or depends our decisions to it. Diba ga po? Bakit po? Dahil once na ang focus natin is our feelings, we tend to be subjective. Hindi natin nakikita ang iba't ibang perspective. Bakit po? Dahil nakatuon lang tayo sa ating nararamdaman. And yun yung gustong-gusto nating ginagawa. Even our enemy wants us to focus in our feelings, to focus sa mga nakikita natin. But ang desire ng Panginoon, the Lord wants us to look to facts rather than our feelings. And paano natin malalaman kung alin yung totoo sa ating nararamdaman? We have to validate it through the word of God. Wala namang ibang katotohanan sa mundong ito, kundi salita lamang po ng ating Panginoon. Di ba po, if we encountered, siguro po may mga times na we are on the part na napakahirap magdesisyon or in decision making. If we want, ayaw nating magkamali sa decision making natin, kung nais natin yung ganun, para hindi siya natin is maging tama, maging objective tayo sa pagdedesisyon, ilapat natin hindi sa mga bagay na nakikita natin o mga bagay na nararamdaman natin. Ilapat po natin yon sa salita ng Panginoon. Bakit po? Dahil if our decision was based on God, meron itong solid foundation and we have this assurance na ito yung pinakamabuting bagay na maaari natin gawin o maging desisyon. Bakit po? Dahil when we face precious facts and believe them, because God says it through His Word, God will take care of our feelings. And ito yung mahirap tanggapin. May mga pagkakataon na kung alin yung tama, kung alin yung totoo, siya yung parang napakahirap sundin. Dahil feeling ko hindi, yun lagi. Feeling ko hindi ganito dapat, feeling ko. Pero makita po natin dito na when we follow the facts from God, our feelings po pala will follow through. Susunod na yun. Kailangan muna nating unahin yung katotohanan na mula sa ating Panginoon. And then God will give us feelings only when He sees that we trust Him. Apart from all the feeling resting on His own word and on His own faithfulness to His promise. And ngayon nga po, meron tayong dalawang pamimilian lamang. We must choose between facing toward our feelings or facing toward God's facts. Alam po ninyo, ito din yung isa sa mga weaknesses na meron ako. I am very emotional, very unstable palagi. But I praise God dahil inireveal sa atin yung mga ganitong uri ng prinsipyo so that in the next decision making to come, alam na natin ang gagawin natin that we should not trust our feelings, our emotions, but we only must trust the Word of God because, ano po yung sabi? It is always certain. Lagi itong may katiyakan. At ito yung mga bagay na magtatagal at ito yung mga bagay na mabuti at tama. Tandaan po natin na ang feelings natin nagbabago, ang emotions natin magbabago yan. Para kagaya ng mga buhangin sa dagat. Di ba po, hindi pa permanente ang kanilang posisyon. Pero, yung salita po ng ating Panginoon is just like rock of ages. Magdumaan man ang napakatagal na panahon or magpakailanman, mananatili ito na ganun. At just like Jesus Christ Himself, He is the same. Yesterday, today, and forever. Kaya, kapatid, don't trust our feelings, but trust the facts that came from the Word of God. Doon tayo makakasiguro dahil siya ang Diyos ng katiyakan sa ating buhay at sa Panginoon po ang papuri.